Tapos itong sinasabi kong tingnan natin kung mabubuhay kasi ilang beti yan. Wala eh. Nanilaw na naman. Kaya mahuhulog na lang siya na yan. Mamatay na din. Siguro pang 5 ng bunga sana niya yan. Kaso lang nahuhulog siya. Kaya hindi ko alam kung ano ba talaga ang dapat kong gawin sa aking bulaklak na to. Na magiging bunga. Namamatay sila eh. Anong kayang magandang gawin ko dito? Parang dito ako nakakakita ng pag-asa. Green na green. Parang mabubuhay to ah. Abangan-abangan na lang. Sensitive. Kaya, ganyan na lang. Oops! Selfie ng aking ampalaya. Dahil wala akong maisip na ulam ngayon, pwede na to. Dahil malaki na eh. Selfie! Yummy! Wow! Sarap. Dahil ganito lang kalaki ang naani ko ngayon. Itong unang ani ko ng ampalaya. Para sa akin lang to. Yan. Medyo magulang na nga dahil malaki na yung mga buto-buto. Halos nung tanggalin ko na nga yung balat ng buto, nagre-red na. Kaya sayang. Sana ginawa ko na lang, bininhi ko na lang. Pero gusto ko kasing lutuin. Tikman na tong aking ampalaya. Kaya syempre tuloy-tuloy ko nang lutuin. Pero yung buto niya, itinabi ko muna. Tapos patutuyuin ko para next year baka pwede nang itanim uli. I-try ko. Masubukan nga ding patuyuin ko itong buto ng kamatis. Ano kaya? Kasi parang gusto ko ring magtanim ng kamatis next year. Hindi ko pa rin naman kasi nasubukan. Pero matry nga din talaga. Ang sibuyas, nasubukan kong itanim nung tumutubo pa siya. Nawala pa sa lupa. Kasi minsan, di ba pag bumibili tayo, minsan tumutubo na siya. Nagkakasanga-sanga na ng konti. So, natry ko na pero hindi. Nabulok siya. Di ko napakinabangan. Ito yung sobra sa tinola. Sa amin nung nakaraang araw pa yan. Pero hindi pa to panis. Kaya pwede ko pang isahog dito sa aking ampalaya. Ginisang ampalaya with manok at chicken. Yan. Ang simulan lang natin is gisa-gisa. Laging gisa-gisa. Ba't kaya sa bawat nagluluto tayo, laging kailangan igisa mo muna, no? Papansin ko lang. Ito, kasi ang bawang ko ay turog na pulbos. Ang gagamitin kong bawang ngayon. Ba't kaya ang sibuyas laging kasama ang bawang? Naiisip ko minsan. Sana all. Diba? May forever. Sila laging magkasama. Kahit minsan sa sinigang, ay wala palang bawang sa sinigang. Sibuyas lang. Pero pansinin natin, laging magkasama ang bawang at sibuyas. Itong si kamatis, nakikisali lang. Lagi din kasama pero nakikisali lang. Parang saling pusa. Pero puro pero na ako Usok-usok na. Kung naamoy nyo lang din, masarap pa rin ang amoy ng aking ginisang, sa ngayon pa lang ginisang kamatis yan. Wala pa kasi yung itlog, wala pa yung ampalaya, tsaka yung karne.
lutuin mo muna natin mabuti. Habang nire-ready natin tong itlog. Isang itlog lang kasi alam niyo naman liit-liit ng ampalaya. Pero yung yung karne napadami yata pero okay na din. Pamparami din yan. Basta malasahan lang yung ampalayang mapait. Sapat na sa akin. Diba? Sige, halo. Sa mga nagtatanong kung anong recipe niyan, kala mo talaga napakahirap lutuin eh. Panoorin nyo lang. At simpleng-simpleng luto lang pero mabubusog ka. Yan na yung ating pinakahihintay. Parang bilang na bilang ang hiwa ko Alam nyo naman, kung gaano kalaki yung ampalaya, parang 3 subo ko lang to, ubos na. Ano ang lasa nito? Lasang karne? O lasang kamatis? Nasaan ang lasa ng ampalaya? Kasi bilang na bilang naman ng mga gayat nito. O, diba? Nag-Ilocano na, gayat. Lagyan lang ng konting asin. Okay na, sapat na yan. Halo-halo. Kulang na lang sago. Ay, naku po, komedyante. Gusto ko rin sanang subukan yung insaladang ampalaya eh. Yung fresh yung ampalaya. Tapos nilalagyan nila ng ano pa nga ba yun? Mais. Yung maliliit na bilog na kamatis. Yung fresh. Tapos minsan nilalagyan din nila ng avocado. Nakita ko minsan sa YouTube yun kung paano nila gawin. Gusto ko sanang itry kaso lang dito ko kasi gustong kumain ng ganitong luto sa ngayon. Kaya pinili kong lutuin ito. Siguro yung pangalawang ani ko pwede kong gawing ensalada. Salad. Hindi pa ako sure kung yun ang gagawin ko sa pangalawa kong ani sa ampalaya. Pero gusto ko kasi yung isda na parang bangos, na paksiw, na may ampalaya nga. Bunga ng ampalaya. Sarap nun. Tagal na rin akong di nakakain nun eh. Kwento ako ng kwento. Yan, malapit na palang maluto tong aking ulam. Napadami na naman ang kain ko nito. Okay lang, kasi tanghali naman eh. Pag sa gabi, umiidad na ang tao. Kaya mahirap nang kumain ng marami sa gabi. Pero, pag siguro ampalayang ganitong ulam, minsan naman ay lubos-lubos na ang kain. Basta, gagamitin ko ng mga gulay. Grabe, sarap. Lutong probinsya talaga. Yum!